Akala siguro ninyo yung OFW, porket malaki ang sweldo, magaan ang trabaho nila, madali. Diyan kayo nagkakamali. Yung buhay ng OFW, yung kalaban nila yung homesick, yung pagkamis sa mga anak, sa asawa, sa bayan na iniwan niya. Akala ko rin ng iba, madali lang yung trabaho nila. Kung mamalasin pa, aabusuhin pa ng amo. Tapos pagpapadala ng pera dito sa Pilipinas, winawaldas lang, may ibang asawa dyan. Winawaldas lang. Ginagastos lang kung saan saan, inuman, sugalan, beer house. Hindi naman lahat. Pero may iba talagang ganyan. Abuso. Imbis na iipunin para pagbalik ng asawa dito sa Pilipinas, may madulukot, may ipon. Kung sakaling ayaw na bumalik sa labas ng bansa, ibang bansa, may makukuha ng puhunan para sa negosyo. Iba yung yung ibang tao, ibang asawa, masyadong abuso. Kaya nga marami ngayon uso-uso na pag-abroad, iniwanan, paano ka hindi iiwan? Wala kang ibang inatupag pagdala ng pera mo, inom, sugal. Sino bang masaya doon? Kaya nga yung iba naghahanap na lang yung nag-comfort sila sa kanila kahit malayo. Naghahanap na lang iba yung mag-comfort sa kanila. Yung makakausap nila panahon sa sa panahon ng kalungkutan nila. Ikaw, pera yung inatupag mo, hindi mo inisip yung asawa mo doon sa abroad. Kapag gusto ka kausapin yung anak mo, wala ka, lasing ka, doon ka sugalan, nagagalit ka pag tinatawagan ka ng asawa mo. Kaya nga yung iba iniiwan. Puri lang doon sa mga mababait na asawa. So yung ibang asawa, nagpapatayo ng bahay, ayan, para pag uwi may nakikita sa pinagpagurang ng asawa niya. Kaya nga iniwan ka ng asawa kasi hindi ka marunong magdala sa perang pinapadala niya sa iyo. Ayan. Para po sa may mga abroad na asawa dyan, pahalaga nyo yung pinaghirapan ng asawa nyo kasi hindi madali yung trabaho ng OFW na malaya sa pamilya at sa asawa. Okay? Ngayon kapatid lang. Ayusin nyo.